Madalas ba, hindi mo mapigilang umikot ng paulit-ulit ang mga iniisip mo? Yung kahit tapos na ang araw, hindi pa rin tumitigil ang utak mo sa pag-analyze ng lahat ng bagay. Kung ganito ang pakiramdam mo, hindi ka nag-iisa. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 14 na paraan kung paano mo mai-empty ang isip mo at matutulungan ang sarili mong kuminto sa sobrang pag-iisip. Number 1, paulit-ulit ko na itong sinasabi sa'yo na mag-focus ka sa ngayon. Kung mapapansin mo, karamihan ng sobrang pag-iisip ay nangyayari dahil lagi tayong nakatali sa nakaraan o sobra namang nakatingin sa hinaharap. Halimbawa, iniisip mo pa rin ang isang pagkakamali noong high school. Paulit-ulit mong nire-replay sa utak mo kung ano ang dapat mong sinasabi o dapat mong ginawa. O kaya naman, sobra kang nag-aalala sa bukas. Paano na kaya kung hindi ako pumasa sa interview? Paano kung hindi ko mabayaran ang utang ko? Ang resulta, hindi mo na-enjoy ang ngayon. Kahit umiinom ka ng kape, iniisip mo pa rin ang problema. Kahit kasama mo ang pamilya mo, lutang pa rin ang isip mo. Dito pumapasok ang tinatawag na mindfulness. Ang sining ng pagbabalik ng atensyon sa kasalukuyang sandali. Paano ba ito gawin? Simulan sa maliliit na bagay. Halimbawa, kapag kumakain ka, huwag mong sabayan ng cellphone o TV. Damhin mo ang lasa ng pagkain. Pansinin mo ang bawat nguya. Kapag naglalakad ka, imbis na nakayuko sa phone, tingnan mo ang paligid. Tingnan mo ang mga puno, ang ulap o tunog ng mga sasakyan. Kapag humihinga ka, damhin mo talaga ang hangin na pumapasok at lumalabas. Kahit 2 to 3 minutes lang, makikita mong bumabagal ang takbo ng isip mo. Relatable, di ba? Kasi tayong lahat guilty sa pagiging automatic mode. Yung katawan natin nandito, pero ang utak natin kung saan-saan napunta. Pero kapag natuto kang maging mindful, para kang nagpupush ng pause button sa sobrang dami ng iniisip. Nakakaramdam ka ng gaan, parang biglang gumaan ang bigat na dala mo buong araw. At ang pinakamaganda rito, hindi mo kailangan ng espesyal na oras o lugar para maging mindful. Kahit saan, kahit kailan, basta pinili mong bumalik sa kasalukuyan, doon ka makakahanap ng kapayapaan. Number 2, limitahan mo ang paggamit ng social media. Kung tutuusin, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi mapakali ang isip natin ay dahil sa sobrang gamit ng social media. Isipin mo, pagising mo pa lang sa umaga, hawak mo na agad ang cellphone mo. Scroll dito, scroll doon, tapos bago ka matulog, yun pa rin ang huling bagay na tinitingnan mo. Parang hindi na natapos ang balita, problema, at kwento ng ibang tao na pumapasok sa utak mo. Ang problema, hindi mo napapansin na nadadagdagan ng dagdag na ingay ang isip mo. Nakikita mo ang achievements ng iba at bigla mong kinukumpara ang sarili mo. Nabasa mo ang masamang balita at hindi mo maiwasang mag-alala. May nakita kang negative comments at hindi mo mapigilang balik-balikan. Dito nagsisimula ang overthinking kasi parang hindi nabibigyan ng pahinga ang utak mo. Subukan mong maglagay ng limit o oras para lang sa social media. Halimbawa, 30 minutes sa umaga at 30 minutes sa gabi. O kung kaya, maglaan lang ng 1 oras buong araw. Pwede ka rin gumamit ng apps na nagtatrack ng screen time para makita mo kung gaano karami talagang oras ang nauubos mo sa kaka-scroll. Kapag nabawasan ang oras mo sa social media, mapapansin mong mas humihinga ng maluwag ang utak mo. Mas nagkakaroon ka ng panahon para sa sarili mo, para sa pamilya, o sa mga bagay na talagang mahalaga sa'yo. At higit sa lahat, matututo kang i-filter kung ano ang pinapasok mo sa isip mo. Kasi kung puro negatibo at walang katapusang impormasyon, hindi talaga titigil ang overthinking. Number 3, iwasan mo ang multitasking. Alam mo ba na isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit napapagod ang utak mo at hindi ka mapakali ay dahil sa multitasking? Oo, yung sabay-sabay mong ginagawa ang trabaho. Pagre-reply sa chat, pag-check ng notifications habang nanonood ng video sa gilid. Sa una, parang productive ka kasi marami kang natatapos. Pero sa totoo lang, hindi. Isipin mo na lang ang utak mo na parang cellphone. Kapag sabay-sabay mong binuksan ang maraming apps, mabilis itong naglo-load.
umiinit, at mabilis ma-drain ang battery. Ganito rin ang nangyayari sa isip mo kapag pilit mong pinapagawa ng sabay-sabay ang maraming bagay. Ang ending, hindi ka talaga nakaka-focus at mas madali kang ma-stress. Kapag nag-multitask ka, hati ang atensyon mo. Halimbawa, nagsusulat ka ng report habang nag-check ng social media. Ang isip mo, lumilipat-lipat ng focus. Ang resulta, mas mabagal kang matapos, mas maraming pagkakamali, at mas mabilis kang mapagod. Hindi rin talaga nafi-finish ng utak mo ang isang bagay bago lumipat sa susunod. Parang laging bitin. Kaya't kahit marami kang ginawa, pakiramdam mo ay wala kang natapos. Kung gusto mong bawasan ng overthinking, kailangan mong mag-practice ng monotasking o yung paggawa ng isang bagay lang sa isang oras. Kapag nagbabasa ka, magbasa ka lang. Kapag kumakain ka, kumain ka lang. Kapag may ginagawa kang trabaho, bigyan mo ng buong oras at atensyon. Mapapansin mo, mas malinaw ang isip, mas mabilis kang matapos, at mas tahimik ang utak mo pagkatapos. Ang sekreto dito ay yung pakiramdam na present ka sa ginagawa mo. Hindi mo iniisip ang ibang bagay. Hindi ka napupuno ng alalahanin. Isa lang ang ginagawa mo, pero buo ang effort mo at focus mo. Sa huli, mas productive ka at mas payapa ang isip. Number 4. Makipag-usap ka sa mapagkakatiwalaang tao. Alam mo ba kung bakit minsan parang lumulobo ang problema sa isip mo? Kasi ikaw lang ang nakakausap ng sarili mong utak. Paulit-ulit mong iniikot yung parehong tanong, parehong takot, at parehong senaryo hanggang sa pakiramdam mo wala nang solusyon. Pero kapag nagsalita ka at may isang taong nakinig, biglang nagbabago ang bigat ng sitwasyon. Parang ganito, isipin mo na may dala kang mabigat na bag. Kapag ikaw lang ang nagbubuhat, natural na mabibigatan ka. Pero kapag may kaibigan kang tumulong, kahit hindi niya buhatin lahat, gumagaan na agad. Ganon din ang utak natin. Kapag may nakikinig at nagre-reassure sa'yo, nababawasan ang bigat. Hindi mo kailangan ng isang tao na may perfect advice o instant solution. Minsan, sapat na yung may makikinig lang, hindi manghuhusga, at magsasabi lang ng, gets ko ang pinagdadaanan mo. Yung validation na hindi ka nag-iisa sa struggle mo ay nakakatulong para makalma ang isip. Subukan mong ilarawan sa kaibigan mo o kapamilya mo ang iniisip mo. Mapapansin mo, habang sinasabi mo ng malakas, biglang nagiging mas malinaw at mas simple yung problema. Minsan nga, bago pa man sila sumagot, nare-realize mo na agad kung ano ang dapat mong gawin. At syempre, dapat piliin mo rin kung kanino ka lalapit. Hindi lahat ng tao ay safe space. Kaya't maghanap ka ng taong talagang mapagkakatiwalaan. Yung alam mong kaya kang intindihin at hindi gagamitin laban sa'yo ang kahinaan mo. Kapag ginawa mo ito, hindi lang gumagaan ang isip mo. Napapalitan din ng connection at support ang overthinking. Kasi sa totoo lang, minsan hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong sa isip mo. Kailangan mo lang ng taong magsasabing, andito lang ako. Hindi mo kailangang harapin to mag-isa. Number 5, gumawa ka ng desisyon at kumilos ka. Kapag na-stuck ka sa overthinking, madalas ang ugat nito ay takot. Takot kang magkamali, kaya paulit-ulit mong iniisip ang lahat ng posibleng senaryo. Para kang nasa isang kalsada na may 10 daan pero hindi ka makalis kasi gusto mong siguraduhin kung alin ang perpekto. Ang problema, habang nag-aantay ka ng perfect choice, tumatakbo ang oras at lalo ka lang na-stress. Ang solusyon? Pumili ka at kumilos. Isipin mo ito, mas malalaman mong mali ang isang desisyon kapag ginawa mo na, kaysa sa habang buhay na iniisip mo lang. At ang magandang balita, halos lahat ng desisyon sa buhay ay pwede mong itama habang nasa proseso ka. Hindi mo kailangang hintayin na 100% sigurado ka. Kadalasan, sapat na yung 70% na kumpiyansa ka, tapos bahala ng aksyon ang magturo ng natitira. Halimbawa, gusto mong magsimula ng maliit na negosyo, pero hindi ka makagalaw kasi iniisip mo lahat. Iniisip mo ang puhunan, iniisip mo ang lugar, customer, risk. Habang nag-iisip ka, yung oportunidad dumadaan na. Pero kapag sinimulan mong gumawa ng unang hakbang, bigla mong mararamdaman na mas malinaw ang direksyon. Ganito rin sa relationships, sa career,
at sa personal goals. Kung puro isip lang, wala kang mararating. Pero sa oras na kumilos ka, kahit maliit, nakikita mong unti-unting gumagaan ang isip kasi may nangyayari. Ang aksyon ay parang liwanag sa madilim na kwarto. Kahit maliit, sapat na para makita mo kung saan ka dadaan. Kaya kung gusto mong bawasan ang overthinking, gawin mong habit na magdesisyon agad sa maliliit na bagay at sundan mo ito ng aksyon. Masasanay ang utak mo na hindi lahat kailangan ng sobra-sobrang analysis. Minsan, ang kailangan mo lang ay lakas ng loob para magsimula. Number 6, alagaan mo ang sarili mo. Alam mo ba kung bakit mas madalas kang mag-overthink kapag pagod ka, kulang sa tulog, o hindi kumakain ng tama? Kasi kapag mahina ang katawan, mas mahina rin ang kakayahan ng utak na magproseso ng emosyon at stress. Parang cellphone lang yan. Kung lowbat, mas madali itong maghang. Kung iisipin mo, ang overthinking ay hindi lang problema ng utak. Madalas, konektado rin ito sa katawan. Halimbawa, kung kulang ka sa tulog, mapapansin mo mas mabilis kang mag-alala kahit sa maliliit na bagay. Kapag kulang ka sa tamang pagkain, mabilis kang mainis o mawala ng pasensya. At kapag hindi mo binibigyan ng oras ang sarili mong magpahinga, para kang nag-iipon ng kalat sa isip na wala kang panahon linisin. Kaya ang simpleng self-care tulad ng sapat na tulog, tamang pagkain, at kahit simpleng paglalakad sa umaga ay malaking bagay na. Hindi lang ito tungkol sa pagiging healthy sa katawan, kundi pati sa kalinawan ng isip. Subukan mong magtanong sa sarili mo, kailan ba ako huling tunay na nagpahinga? Hindi yung scrolling sa phone o binge-watching buong gabi, kundi yung totoo talagang pahinga, yung matutulog ka ng maaga o yung gagawa ka ng bagay na nakaka-recharge sa'yo. Kung inaalagaan mo ang sarili mo, mas kaya mong mag-isip ng malinaw at hindi ka madaling matalo ng mga paulit-ulit na worries. At higit sa lahat, natututo kang unahin ang sarili mo bago ka maubos sa kakaisip sa mga bagay na wala ka namang kontrol. Number 7, i-distract ang sarili sa produktibong paraan. Alam mo ba kung bakit minsan parang hindi mapipigilan ng utak mo ang kakaisip? Kasi wala siyang outlet. Kung nakaupo ka lang, nakahiga, o nag-scroll lang walang tigil sa social media, mas may pagkakataon ng isip mo na mag-loop. Para siyang sirang plaka na paulit-ulit ang tugtog. Ang sekreto rito ay bigyan mo ang isip mo ng bago at makabuluhang direksyon. Halimbawa, imbis na nakahiga ka lang na iniisip ang mga paano kung ganito, paano kung ganyan, subukan mong magluto ng bago. Kahit simpleng ulam lang, ang pagbabalat ng bawang, paghahalo ng sangkap, at paghihintay habang naluluto ay nagdadala sa'yo sa kasalukuyan. Hindi ka makakapag-overthink habang nagbabantay ng niluluto dahil focused ka sa ginagawa mo. O kaya naman, maglinis ka ng kwarto. Nakakatawa man pakinggan, pero ang simpleng pag-aayos ng kama o pag-aalis ng kalat sa mesa ay parang pag-aayos din ng kalat sa utak mo. Kapag malinaw ang paligid, mas gumagaan din ang isip. Kung mahilig ka sa learning, pwede ka rin magbasa ng libro o matuto ng bagong skill online. Photography, guitar, o kahit basic na pagluluto ng tinapay. Kapag busy ang kamay mo at engaged ang utak sa isang makabuluhang gawain, hindi makakasingit ang walang katapusang overthinking. Ang pinakamaganda dito, hindi lang nababawasan ang pag-iisip ng sobra, may nadadagdag pa sa buhay mo. Imbis na maubos ang oras sa kakaisip nang hindi mo kontrolado, may natututunan ka, may nagagawa ka, at may nakikita kang resulta. Sa madaling salita, hindi lang distraction ang ginagawa mo, kundi investment sa sarili. Number 8, maghanap ka ng healthy outlet. Kapag sobra kang nag-iisip, parang naiipon ng energy sa loob ng ulo mo. At kung hindi mo ito nailalabas, para kang pressure cooker na handa ng sumabog. Kaya mahalagang maghanap ka ng healthy outlet. Ano ang healthy outlet? Isang paraan para mailabas ang bigat na hindi nakakasama sa'yo o hindi nakakasama sa ibang tao. Isipin mo ganito, may dalawang klase ng outlet. May unhealthy outlet tulad ng paglalasing, sobrang pagkain, o pakikipag-away. Oo, nakakalabas nga ng init ng ulo, pero pagkatapos, mas mabigat ang epekto. Para kang nagpatong ng problema sa ibabaw ng problema. Pero kapag healthy outlet ang pinili mo, ibang usapan na yon.
Halimbawa, kung mahilig ka sa musika, pwede kang magpatugtog ng gitara o kumanta. Kung mahilig ka sa sining, subukan mong gumuhit, magpinta, o kahit magdoodle lang sa notebook. Kung active ka naman, pwede kang magbasketball, magjogging, o magbike. Ang punto, ginagamit mo ang enerhiya sa isang bagay na nakakatulong sa katawan at isip mo. Relatable ito kasi lahat tayo may kanya-kanyang paraan ng pagbawas ng stress. Yung iba, nagluluto kapag hindi mapakali ang isip. Yung iba, naglilinis ng kwarto. May iba pa nga, nag-aalaga ng halaman o halagang hayop. Sa totoo lang, kahit simpleng pagdidilig ng halaman o paglalaro kasamang aso mo, outlet na yon. Ang maganda pa rito, kapag may healthy outlet ka, hindi lang natatanggal ang bigat sa isip, nadadagdagan pa ang saysay ng oras mo. Hindi lang basta nagpalipas ng stress, kundi nagawa mo pang maging productive o creative. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang bagay na kaya kong gawin para mailabas ang bigat ng isip ko nang hindi ko sinasaktan ang sarili o ibang tao? Kapag nahanap mo yon, yun ang magiging personal mong daan palabas mula sa overthinking. Number 9, i-train ang utak mo na mag-let go. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit tayo nag-overthink ay dahil gusto nating kontrolin ang lahat. Gusto natin siguraduhin na walang sablay, na laging tama ang desisyon, na lagi tayong handa. Ang problema, hindi lahat ng bagay sa buhay ay kaya mong hawakan. Isipin mo ito, parang naglalakad ka, bitbit ang isang mabigat na backpack. Sa bawat problema, dagdag bigat. Sa bawat what if, dagdag bato. Hanggang sa hindi ka na makagalaw dahil sa sobrang bigat. At minsan, ang mga batong binibitbit mo ay hindi naman talaga sa'yo. Baka expectations ng iba. Baka takot mo sa future. O baka nga magkakamali ng nakaraan. Dito pumapasok ang konsepto ng pag-let go. Hindi ibig sabihin nito na wala ka ng pakialam o tinatalikuran mo ang responsibilidad. Ang ibig sabihin lang ay tinatanggap mo na may mga bagay kang kontrolado at may mga bagay na kahit anong gawin mo, hindi mo mababago. Halimbawa, hindi mo kontrolado kung anong sasabihin ng ibang tao tungkol sa'yo. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Hindi mo kontrolado kung ano ang mangyayari bukas. Pero kontrolado mo kung anong gagawin mo ngayon para mapabuti ang sitwasyon. Kung iisipin mo, ang sobrang kapit sa hindi mo kontrolado ay parang hawak ka ng tanikala. The more you hold on, mas lalo ka lang nasasaktan. Pero kapag natuto kang bumitaw, biglang gumagaan. Pwede mong simulan sa maliit. Halimbawa, kapag may mali kang nasabi at iniisip mo ng paulit-ulit sa gabi, tanungin mo ang sarili mo, makakatulong ba kung ulit-ulitin ko pa ito sa isip ko? O mas mabuting matulog ako at bukas ayusin kung kailangan. Unti-unti, natututo ang utak mo na hindi lahat kailangang pagtuunan ng sobrang oras at enerhiya. At habang nasasanay ka, mapapansin mong mas payapa ka, mas magaan ang pakiramdam, at mas malinaw ang isip mo para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Sa madaling salita, ang pag-let go ay hindi kawalan, kundi paglaya. Number 10, magbawas ka ng negativity sa paligid. Alam mo ba kung bakit kahit wala kang ginagawa, biglang mabigat ang pakiramdam mo? Minsan hindi dahil sa problema mo mismo, kundi dahil sa influence ng paligid. Isipin mo ito, kung araw-araw kang nakakarinig ng reklamo, chismis, o puro negatibong salita mula sa mga taong kasama mo, kahit hindi mo pansinin, dahan-dahan itong pumapasok sa isip at puso mo. Para siyang usok. Hindi mo kita agad, pero unti-unti kang hinihirap huminga. Kapag puro reklamo at galit ang naririnig mo, napapansin mo bang pati utak mo nagiging ganun din? Parang automatic na sumasama ka sa agos ng negativity. Ganito rin kapag puro bad news ang nakikita mo sa social media o TV. Kahit wala ka namang control doon, dalang-dala mo ang bigat ng mundo. Kaya kung gusto mong mag-empty ng isip at huminto sa overthinking, mahalagang bantayan mo kung sino at ano ang binibigyan mo ng space. Hindi ito ibig sabihin na kailangan mong putulin agad lahat ng relasyon. Pero pwede mong limitahan ang oras at energy na ibinibigay mo sa mga taong laging negative. Halimbawa, kung may kaibigan ka na laging puro problema ang usapan, subukan mong ilihis ang topic o ilagay ang boundaries mo. Kung napapansin mong lagi kang na-stress sa balita,
limitahan mo lang sa ilang minuto bawat araw, imbis na buong araw kang exposed. At kung ma-environment na puro ingay at away, hanapin mo ang mga lugar o activities na nagbibigay ng katahimikan at positibong vibe. Kahit simpleng paglalakad sa park o pakikinig ng music na nakaka-relax. Ang sekreto dito, piliin mo kung ano ang papasukin sa isip at puso mo. Para itong pagkain, di ba? Kapag puro unhealthy ang kinakain mo, maapektuhan ang katawan mo. Ganon din sa utak. Kung puro negative ang nilalagay mo, lagi kang mabibigatan. At kapag natutunan mong magbawas ng negativity sa paligid, mapapansin mo na mas madali na ring mag-empty ng isip. Mas magaan, mas kalmado, at mas nakakapag-focus ka sa mga bagay na tunay na mahalaga. Number 11, pakinggan mo ang kalma o instrumental music. Alam mo ba, minsan ang utak natin ay parang radyo na hindi mo mahanap ang tamang istasyon. Ang daming ingay, daming static, daming paulit-ulit na iniisip. Para bang kahit anong gawin mo, hindi tumitigil ang pag-ikot ng mga tanong at alalahanin. Dito pumapasok ang musika. Pero hindi kung anong klaseng musika, kundi yung kalmado, instrumental, at walang lyrics. Bakit? Dahil ang lyrics, madalas may kwento o drama na dinadala ka sa ibang emosyon. Pero kapag instrumental lang, parang may magic na nangyayari. Bumabagal ang tibok ng puso mo. Humihinga ka ng mas maayos at unti-unting nagiging malinaw ang isip mo. Isipin mo ito, may araw ka na sobrang gulo ng iniisip mo. Bigla mong pinatugtog ang isang mellow piano music o yung instrumental ng paborito mong kanta. Napansin mo ba na kahit wala kang ginagawa, unti-unti kang kumakalma? Parang may invisible hand na humahaplo sa utak mo at sinasabing, tama na muna, huminga ka muna, nandito ka sa ngayon. May science din ito. Ang kalmadong musika ay nakaka-apekto sa brainwaves mo. Kapag nakikinig ka ng mabagal at steady na tunog, nag-a-adjust ang utak mo sa mas mabagal na rhythm. Kung dati parang nagre-racing car ang isip mo, biglang nagiging parang isang bangkang dahan-dahang lumulutang sa ilog. At ang ganda pa dito, hindi mo kailangan maging musician para mag-benefit. Kahit simpleng YouTube playlist ng lo-fi beats, relaxing piano, o rain sounds, sapat na para makaramdam ka ng peace. Maraming tao ang gumagamit nito bago matulog, habang nag-aaral, o kahit habang naliligo. Subukan mo ito. Sa susunod na mararamdaman mong sobrang bigat ng isip mo, maglagay ka ng earphones, isara mo ang mga mata, at pakinggan ang tunog ng ulan o instrumental na gitara. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Hayaan mo lang na dalhin ka ng musika. Mapapansin mo, hindi lang tumitigil ang overthinking, kundi parang nagiging mas magaan ang mundo. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng sagot sa lahat ng tanong. Minsan, ang kailangan mo lang ay isang magandang musika na magsasabing, kalma lang, okay ka pa rin. Number 12, maglaan ka ng oras para sa tahimik na pag-iisa. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang hirap i-empty ang isip? Kasi hindi na tayo marunong manahimik. Sanay na sanay tayo na laging may kasama. Kasama ang cellphone natin, kasama ang ingay ng TV, kasama ang notifications, kasama ang chismis, kasama ang pressure ng trabaho. Parang bawal ang katahimikan. At kapag biglang tumahimik, doon nagsisimula ang overthinking. Pero isipin mo ito, noong bata ka, siguro naaalala mo pa yung mga sandaling nakaupo ka lang sa labas ng bahay, nakatingin sa langit, nagbibilang ng bituin o ulap, at wala ka namang iniisip na mabigat. Simple lang. Yun pala, yun ang tunay na mental reset. Ngayon, sa dami ng responsibilidad at problema, ang utak natin ay parang traffic sa EDSA. Hindi na gumagalaw sa sobrang siksikan ng thoughts. Kaya napakahalaga ng intentional na paglalaan ng oras sa katahimikan. Kapag sinadya mong umupo sa isang tahimik na lugar, kahit 10 minuto lang o 15 minutes lang, ang nangyayari, unti-unting humihina ang ingay ng isip mo. Para itong dagat na dati maalon, pero kapag pinabayaan mong tumahimik, makikita mong lumilinaw ang tubig. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang wala kang ginagawa. Sa totoo lang, ito yung oras na pinaka-productive ka sa loob mo. Kasi dito ka nakakakuha ng clarity. Dito mo naririnig ang totoong boses ng puso mo. Hindi lang yung ingay ng paligid. Halimbawa, may malaking desisyon kang iniisip. Trabaho ba o negosyo? Lilipat ba o
o hindi? Papasok ba sa relasyon o hihinto? Kapag puro opinyon ng iba ang pinakikinggan mo, lalo ka lang malilito. Pero kapag naglaan ka ng oras sa pag-iisa, doon mo mararamdaman kung ano talaga ang tama para sa'yo. Subukan mo isang araw, patayin mo muna lahat ng gadgets. Iwan mo ang cellphone mo sa kabilang kwarto at umupo ka lang sa isang tahimik na lugar. Pwede sa kwarto, pwede sa garden, kahit sa jeep habang naghihintay. Walang background music, walang TV. Pikit mo ang mga mata mo, huminga ka ng malalim, at pansinin lang ang katahimikan. Mapapansin mo, sa una, parang boring. Pero habang tumatagal, biglang gumagana ang pakiramdam. At ang pinakamagandang epekto, matututo kang maging komportable sa sarili mong presensya. Hindi ka na laging dependent sa ibang tao o bagay para makaramdam ng peace. Kapag kaya mong mahalin at tanggapin ang sarili mo sa oras ng pag-iisa, hindi ka na madaling talunin ng overthinking. Number 13, limitahan mo ang what if thinking. Isa sa pinakamalaking kalaban ng utak natin ay yung tinatawag na what if thinking. Alam mo yung tipong bago ka pa man gumawa ng isang bagay, puno ka na agad ng tanong. Paano kung pumalpak ako? Paano kung hindi nila magustuhan? Paano kung mali ang desisyon ko? Paano kung may mangyaring masama? At dahil sa paulit-ulit mong iniisip ang mga what if, hindi ka na makagalaw. Parang ikinukulong mo ang sarili mo sa isang sitwasyon na hindi pa naman nangyayari. Halimbawa, may job interview ka bukas. Imbis na mag-focus ka sa paghahanda, ang iniisip mo, paano kung hindi ako matanggap? Paano kung hindi ako marunong sumagot? Paano kung mas magaling ang iba? Ang ending, nauubos ang energy mo sa pag-aalala kaysa sa tunay na pag-practice. Kung titignan mo, karamihan ng mga what if ay nakasentro sa takot at worst case scenario. Pero, ito ang tanong. Ilan sa mga bagay na kinatakutan mo dati ang talagang nangyari? Siguro 90% ay hindi naman totoo. Kaya ang sekreto dito ay i-reframe ang isip. Imbis na puro negatibo ang tanong mo, baliktarin mo. Paano kung maging maayos ang lahat? Paano kung magustuhan nila ang sagot ko? Paano kung mas lumakas ako dahil sa experience na ito? Kapag tinuruan mo ang utak mo na mag-isip ng positive what ifs, bigla kang nagiging mas motivated at mas handa. Isipin mo na lang, ang utak mo ay parang isang radyo. Kung palagi mong i-tune sa negatibong frequency, puro kaba at takot ang maririnig mo. Pero kung i-adjust mo ito sa positibo, mas malinaw mong maririnig ang kumpiyansa at pag-asa. At tandaan, wala ka namang kontrol sa lahat ng bagay. Pero meron kang kontrol sa kung paano ka mag-isip. At doon magsisimula ang kapayapaan ng isip mo. Number 14, mag-practice ka ng detachment. Alam mo ba kung bakit minsan parang hindi natatapos ang pag-iisip mo? Kasi masyado kang nakakapit sa isang bagay. Nakakapit ka sa resulta, sa opinyon ng ibang tao, o sa takot na magkamali. Dito pumapasok ang detachment. Ano ba ang detachment? Hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam. Ang totoong detachment ay pagpapalaya sa sarili mula sa sobrang paghawak sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Para bang sinasabi mo sa sarili mo, gagawin ko ang best ko, pero hahayaan ko ang resulta na dumaloy kung ano man ang mangyari. Halimbawa, sa totoong buhay, isipin mo na may job interview ka bukas. Kung sobra kang attached sa outcome na kailangan makuha ko ang trabahong ito, o hindi, katapusan na ng lahat, siguradong hindi ka makakatulog. Paulit-ulit kang magre-rehearse. Paulit-ulit mong iisipin kung tama ba ang isasagot mo. At pati simpleng detalye, gaya ng kulay ng damit mo, ay magiging malaking bagay. Ang ending, masisira ang confidence mo dahil kinain ka ng overthinking. Pero kung may detachment ka, ganito ang mindset mo. Maghahanda ako. Ipapakita ko ang best ko. Pero kung hindi ito para sa akin, ibig sabihin, may mas tamang oportunidad na nakalaan. Ang gaan, di ba? Pareho ka pa rin naghanda, pero wala ka ng sobrang kapit sa resulta. Isa pang relatable na sitwasyon, sa relasyon. Okay? Kung sobrang attached ka sa ideya na dapat hindi ako iiwan, dapat palagi kaming magkasama, dapat siya lang ang dahilan ng kaligayahan ko, magiging toxic ang isip mo. Lahat ng maliit na kilos, iniisip mong baka sinyalis ng pagtatapos. Overthinking agad. Pero kapag nag-practice ka ng detachment, tinatanggap mo na hindi mo hawak ang lahat ng bagay.
at desisyon ng ibang tao. Ang hawak mo lang ay kung paano ka magmamahal ng totoo, paano ka magpakatotoo, at paano ka magmahal ng hindi nawawala ang sarili mo. Bakit nakakatulong ang detachment laban sa overthinking? Dahil tinutulungan ka nitong makita kung alin ang kaya mong kontrolin at alin ang dapat mong hayaan. Dahil hindi mo na inuubos ang energy sa mga bagay na wala ka namang kapangyarihan. Dahil binibigyan ka nito ng peace of mind na kahit anong mangyari, kaya mong tanggapin at kaya mong magpatuloy. Isipin mo ito, ang sobrang pagkakapit sa mga bagay ay parang paghawak sa buhangin. Kung masyado mong pinipisil, mas mabilis itong dumudula sa kamay mo. Pero kung relax lang ang kapit mo, mas mahaba ang panahong mananatili ito sa palad mo. Kaya kung gusto mong i-empty ang isip at tumigil sa walang katapusang pag-iisip, alamin mo kung kailan dapat kumapit at kung kailan dapat bitawan.